Hello guys! Ayan na nga po, gumagayak na po ang aking hubby at pupunta po siya ng dialysis center. Mga 6 o'clock AM po yan. Para maaga po siyang masalang kasi ang pagsasalang po ng dialysis umaabot ng 4 na oras. Di po ba? Ayan, katagal din nilang nakaupo. Pero kahit nakaupo lang sila, akala niyo po ba madali lang yun? Mahirap din. Nakasalang ka, tapos ayan, nung umuwi nga siya, sabi niya nahilo daw siya, tapos nasuka daw siya doon, kaya hininto muna, tapos namahinga siya ng konti, tapos isinalang ulit siya. Ganyan po kahirap ang pagpapadialysis. Ayan po, nakarating na po siya ngayon sa dialysis center. Ayan, salukuyan po siyang nakasala ngayon. O, nakikita nyo naman po, ilang karayom ang itinusok sa ugat niya para maipasok lang ang tubo. Or hindi po tubo, karayom. Karayom po na malalaki. Ayan, diyan po dumadaloy sa may parang hose na maliit. Dumadaloy po yung kanyang dugo. Nag-iikot-ikot po yan. Tapos sa tabi po niya, meron po yung malaking makina Ayan po, yan. Tapos ayun makikita niyo po dyan yung parang nililinis niya yung dugo, paikot-ikot, nagsisirculate po. Tapos sa baba po yan, yung nakikita niyo po yung maliliit na drum na yan. Yan, dyan po nasasalin yung dugo. Yung dugo na nalilinis po nila. Kita niyo naman, ganyan po kahirap ang buhay ng isang dialysis patient. Ayan po, ayan po yung ibang mga kasabayan po niyang nagpapadialysis. Merong mga may edad na, merong may mga bata-bata pa, iba, may bata pa din. Ayan po, tingnan nyo. Tingnan nyo po, ayan. Yung mga nagpapadialysis po, nagdadala sila ng mga sarili nilang humot at saka unan. Kasi pagka sa 4 na oras mo ba naman na pag-upo na yan, nangangalay syempre ang balakang mo. Tapos, nagkukumot sila kasi malamig po dun sa loob ng dialysis center. Ayan po ang ibang na mga pasyente. Yung iba, may kasama sa loob kasi may mga edad na, hindi na nila kayang tumayong mag-isa, kuminsan. Kasi nakakapanlambot po talaga ang pagdadialysis ayan po. May mga katulad yan, may edad na, may kasama sila sa loob. Hobby ko, hindi ko na masamahan. Syempre, pagka po kasi sinamahan ko siya, yung aming shop naman ay masasara. Wala po kaming panghanap buhay. Kapag gano'n, ayaw naman po niyang masasara ang shop at sayang naman po yung customer daw. Wala po kaming pambayad kay Judith, kay Bombi at kay Manny. Yan po. Yun po ang sad reality na gustong-gusto mong samahan ng asawa mo, hindi mo masamahan dahil wala kang ibang option dahil nakabantay ka sa tindahan. Kaya kahit hirap siya, talagang kinakaya niya na mag-isa lang siyang pumunta. Tulad kanina, nahilo daw siya dyan. Diba? Nalaman ko lang nung nakauwi na siya. Buti nga hindi siya nahilo nung nasa biyahe siya. Kaya naman daw siya nahilo, ang sabi ng mga nurse doon, nabigla daw sa pagdadialysis niya kasi medyo matagal siyang bago nag-dialysis. Nabigla daw yung katawan niya sa dialysis. Ayan po, meron pa po siyang kasama na naka-wheelchair. May edad na po kasi. Kaya ang pagdadialysis po talaga hindi po biro-biro. Kaya po sa mga merong healthy kidney dyan, ingatan nyo po ang mga kidney nyo. So ang hobby ko nga po, hindi niya akalain na magkakaroon po siya ng ganyang sakit. Sa totoo lang, mas maalaga pa po yan sa katawan kaysa sa akin. Pero ayan, tinamaan siya ng sa kidney failure. 2 kidney pa niya ang nagkaroon dati ng bato sa bato. Kaya 2 beses siyang inoperahan. Dahil nga nung unang opera niya, hindi nakuha yung bato niya. Kaya dinala pa namin niya sa Maynila para lang matanggal yung kanyang bato sa bato. Yun po, inawa po nila yung parang nilaser po sa loob. Yung dinurog yung bato para po makuha lahat. Ayun lang po, maraming salamat.